At isa nga sa tinututukang balita sa nagdaang linggo ay ang pagtaas sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 dito po sa Davao City. Katunayan, top 1 pa rin ang lungsod sa pinakamaraming naitalang kaso ng COVID-19 sa datos yan ng Department of Health kahapon. Tungayan natin ang pinakahuling sitwasyon dito sa Davao City mula kay Julius Pakot ng PTV Davao. Mayong buntag, Aljo, obligado na ang mga empleyado ng ng mga opisina ng local government unit ng Davao City na magsuot ng face shield habang nagtatrabaho. Ito, Aljo, ay sa pamamagitan ng Executive Order number 65-A kung saan sakop na nasabing kautusan ay ang mga kliyente na may mga transaksyon sa mga opisina ng LGU. Kaya noong Martes ay pinalabas naman ang isang Executive Order number 65 kung saan pinaalalahanan ang mga Davaoenyo at mga pumupunta sa syudad sa mga lugar at mga establishmento na required ang pagsuot ng face shield. Kabilang na dito ang mga pampublikong ang pagsakay sa mga pampublikong transportasyon na una ng pinag-utos ng Department of Transportation. Maliban sa mga pampublikong sasakyan ay mandatory na rin ang pagsusot ng face shield sa mga pampublikong lugar, gaya na lamang ng malls, palengke at mga meeting at aktibidad na inaorganisa ng local government unit. Maging sa mga police station at headquarters ng Davao City Police Office at PRO 11 ay mahigpit na rin ang paalala ng mga otoridad na sundin ang nasabing kautusan. Aljo, maliban nga sa mandatory na pagsuot ng face shield ay may mga ordinansa na rin na ginawa ang Davao City Council upang makaiwas sa mga Davaoenyo sa COVID-19. At ilan na nga nito ay ang mga ordinansa ng mandatory na pagsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar kung saan kung ikaw ay lalabag nito ay may kaukulang multa ang babayaran. At nitong kamakailan lang ay pumasa na rin ang pagpapatupad ng Physical Distancing Ordinance kung saan may kaukulang multa at posibleng pagkasuspende ng business permit sa isang establishmento kung lalabag sa nasabing ordinansa. Aljo, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pakot para sa Bayan. Salamat, Julius Pakot.